Ngayong araw mga kabayan ay ihahatid natin itong bike ko doon sa kasama kong wala na sa company namin. Na-vlog ko na pala nakaraan ang tungkol sa pagbabawas ng tao sa company namin. Dahil hindi ko naman ito nagagamit ang bike ko dahil may issue naman akong sasakyan sa company namin ay papahiram natin itong bike para may magamit ang kasama ko sa pag-a-apply niya sa iba't ibang company dito. Mahal kasi dito ang taxi kahit malapit lang pero kaya naman magbike dito dahil hindi naman kalayuan ang mga tatrabahuan dito. 10 pala kaming mga Pinoy sa company namin at ngayon ay 3 na lang kami ang naiwan. Ang isang kasama namin, 3 months lang ang tinagal dito sa Greenland. Dahil hindi kinaya ang homesick, hindi siya nakakatulog at natatakot, kaya umuwi na lang siya ng Pilipinas. Yung isa namang kasama namin ay nakaraang linggo umuwi na din ng Pilipinas dahil matanda na. Mahina na din yung loob niya para mag-apply pa sa iba. At yung 5 ko namang kasama ay nandito pa sa Greenland at nag-a-apply pa sila sa ibang company para mayroon silang malipatan at matrabahuan. Itong kasama ko pala na pupuntahan natin ay 6 years na palang hindi nakakauwi ng Pilipinas. 4 na taon pala siya sa Saudi Arabia bago pumunta dito sa Greenland. Dito sa Greenland naman ay 2 taon siya mahigit. Pero kahit hindi na siya nagtatrabaho sa company namin, ay hindi pa rin siya umuwi ng Pilipinas sa kadahilanan mayroon siyang binabayaran mga kabayan. Nakakapanghinayang kasi kapag mayroon kang binabayaran at may pangarap ka sa buhay, kapag nandito ka na sa Greenland, ay kinakailangan mong maghanap ng trabaho dito bago ka uuwi ng Pilipinas. Ang hirap na kasi mag-apply dito kapag nasa Pilipinas ka dahil hindi ganun kadali ang magpunta dito sa Greenland para magtrabaho. Bago nga kami didiretso sa kasama ko, ay dumaan muna kami dito sa Pinoy Restaurant kung saan nagbibinta din sila ng bigas. Bali 18 kilos pala ang binili ko. Siguro mahigit 2 months na naming konsumo ito. Bali ang presyo pala nito mga kabayan ay nasa 2,400 pesos na sa pera natin. Bali wala ka nang puproblemahin dito kapag nakabili ka ng bigas, kundi ulam na lang mga kabayan ang bibilin mo. Mas malaki kasi ang tipid mo kapag bumili ka ng maramihan na bigas. Itong bike ko pala mga kabayan at itong bike ng misis ko, ito yung ginagamit namin dati nung nag-opening yung summer dahil nga maganda yung panahon at ang ganda mag-bike. Bali nabili pala namin ito online second hand. Dito sa Greenland kasi kapag bumili ka dito ng mga brand new ay medyo mahal talaga yung presyo dito. Kaya madalas bumibili kami dito ng mga gamit gaya ng mga sapatos, damit at kung ano-ano pa ay talagang bumibili kami online or sa ukay-ukay. Pasalamat na din nga ako dito sa company namin dahil inisyuhan ako dito ng sasakyan kung saan ito yung ginagamit namin dito kapag mamalingki kami at pupunta ng trabaho. Laking tulong kasi dito kapag may sasakyan ka dahil nga ang lugar na ito ay malamig talaga sa buong taon. Mabuti nga lang ay hindi ako pinapabayad ng tax ng company namin kasi yung ibang lahi dito mga kabayan at mga lokal ay mayroong mga issue ng sasakyan pero sila ang nagbabayad ng tax. Hindi naman kasi ako nag-request dito ng sasakyan sa boss namin kundi pinagkatiwala lang nila sa amin ng kasama ko yung sasakyan para may magamit kami anytime na tawagan kami. Dahil nga sa panahon mga kabayan ng emergency ay tinatawagan kami at hindi kami nagrereklamo at open lang palagi yung aming cellphone na kung saan pag tumatawag sila ay talagang pumupunta kami kapag may emergency. At yun na nga mga kabayan, no, bali nahatid ko na pala itong bike dun sa kasama ko. Hindi ko na lang pinakita yung mukha niya para sa privacy niya mga kabayan, no. Bali itong bike ko pala ay binili niya na lang. Bali nabili ko pala itong bike ko sa halagang 7,000 pesos sa Pilipinas. Kaya binili niya na lang mga kabayan dahil bininta ko na lang ng mura ng 4,000 mga kabayan. Kasi ang sabi niya ito na daw yung gagamitin niya kahit winter daw ay bike niya lang yung gagamitin niya para makatipid siya.
Dahil nga mga kabayan, pwede mo namang palitan ng winter tire itong bike na ito. Pero pag bibilin mo ito mga kabayan ng brand new sa market ay umaabot ito ng 30,000 pesos. Kaya mas maganda pag bibili ka na lang ng mga second hand dahil hindi mo naman ito madadala pa uwi. Lalo na sa ngayon mga kabayan ay naghahanap pa siya ng matrabahoan kaya kailangan niya dito magdiskarte dahil mahirap dito kahit nandito ka na sa Greenland kapag wala kang trabaho ay lahat babayaran mo yung bahay, tubig, kuryente, internet at syempre pag may umaasa pa sa iyo sa Pilipinas lalo na pag maraming bayarin ay mahirap talaga mga kabayan makipagsapalaran dito kaya kinakailangan mo nitong makahanap ng employer na magbibigay sa iyo ng papel kapag wala ka ng trabaho sa company na tinatrabahuan mo. Alam ko naman sa mga OFW, lalo na sa mga lugar kung saan wala na silang trabaho, ay gumagawa din sila ng paraan sa pamamagitan ng sideline. Kahit hindi ko nasabihin ito mga kabayan, alam na alam ito ng mga OFW, pero kailangan talaga din nating mag-ingat, lalo na pag wala kang papel ay nagtatrabaho ka sa ibang company ay medyo delikado din dahil nga din sa pakikipagsapalaran natin mga kabayan at makaraos tayo kahit papano ay ginagawa natin ito. Kaya nga hindi ko na pinakita itong kasama ko. Alam naman natin hindi maiwasan sa mga tao kapag alam nilang nagtatrabaho ka tapos wala kang papel ay maaaring maging delikado ka dahil isusumbong ka nila kapag nalaman nila. Pero hindi naman lahat ganun mga kabayan. Ang importante kasi mga kabayan ay kailangan na lang natin ipagdasal na makahanap ng trabaho yung kasama natin. Lalo na kapag may pamilyang umaasa ay mahirap din mga kabayan sa isang gaya niya na siya ang padre di pamilya. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat at ingat po kayo palagi and God bless you all po.